Kim Chiu nasa Thailand para patibayin negosyo kahapon. Ay, kahapon po yung nag-IG post ang business partner ni Kim na si Laksika Kanasut. isa siyang Thai entrepreneur, CEO, ang fashion professional na mas kilala bilang founder ng brand ng mga bag ni Kim. Makikita sa post na bumisita sila sa Thai monk na karaniwang nagbibigay ng blessings and spiritual guidance. Kasama niya kaya ron ang kanyang love of my life. So, ikaw na si Paolo Avellino. Tingin mo? Parang Marikina. Talaga ba? Ako baka hindi. Ganon. Baka lang naman. Baka parang Marikina. Ngayon ang lapit lang, no? 4 na oras lang naman ang Thailand. Ang sabi Di kasi, halata. ito hindi pa to verified O pwede bang, sige, pakita mo na. Ayan si Kim. Si Kim na nagdarasal. Di ba ang ganda ng outfit ni Kim? Naka-casual tie. OOTD siya, outfit of the day. Kasama niya ang kanyang... Si Twinkle ba to? Hindi. Yun nga yung sinasabi, di ba? Kasama daw si Twinkle dyan. Imposible hindi kasama yun. Pati nga yung face. Sabi na si Twinkle daw kasama eh. Hindi, depende. Kilala ko naman si Twinkle eh. Parang hindi yata kasi medyo... Baka yun nga yung na-mention na kanina. So ang tanong dyan ay kung kasama si Paolo or talagang Si Kim mas lang yan. pabobonggayin pa ni Kim ang kanyang business this year. Well, kasi, ayun na nga, according dun sa ating nalaman, kasama nga daw si Paolo at saka si Twinkle. Si Twinkle naman kasama naman niya ang kanyang partner. At si Kim naman daw kasama si Paolo. Kaya daw, hindi umattend si Kim ng kanyang noontime show, everyday noontime show. Of course naman. Ay dahil nandiyan siya. Siyempre, parang, oo nga, kasi nga dahil, totoo yan na kasi medyo nauubos na kasi ng mga bagong items, bagong Kailangan design din ni Kim. ng Kaya mga bagong bagong design. Kaya kinakailangan na talaga ni Kim na pumunta dyan sa Thailand para at least maka-order ulit ng bago at mapili niya personal kung ano ang gusto niya. Kasi pag meron kang business, dapat titignan mo kumbaga, bubusisiin mo kung ano yung magandang material and all. Kasi meron nga tayong nalaman, eto nga si Madama, isang anonymous from Cebu, na nakikita niya na parang konti na lang yung pop-up store, yung konti na lang yung laman ng mga bags doon sa pop-up store at tinatanong nga kung meron pang paparating, hindi baka nga daw next month and all. Kaya siguro nagpunta na si Kim. Kasi pag mga ganyan, alam ko, pag galing pa ng abroad, inaabot siya ng mga 1 buwan Mga ganon, 1 buwan. Pero for sure naman yung contract ng pop-up store dun sa may Cebu, kung matatapos na di ba? Matatapos na rin. Kasi ang pop-up store lang naman, alimbawa, pwede sila minsan sa market. Usually, maraming nagpa-pop-up store sa market. Iniikot. Pero kapag kami mga pop-up store at nakita naman na maraming bumibili, mag-i-extend yan. Pero teka muna, totoo ba nakasama si Paolo? Yun ang hindi ko Siyempre, kailangan ng resibo every time. Kailangan ng resibo. Mahirap kasi yung sabihin na oo, di ba? Ang hirap kasi minsan dito sa Kim Pao, minsan hindi sila naglalabas ng resibo Di ba katulad niya nung saka lang sila naglalabas pag medyo matagal-tagal na. Di ba nga nag-holiday vacation sila nung nakaraang Pasko. Well, hanggang ngayon wala pa silang inilalabas na pruweba ng mga patikim, ng mga pictures or video o kung ano man. Kaya hanggang ngayon inaabangan pa rin. Parang katulad dito, at least ito si Kim. Umiikot ako sa Umiikot ka ba? Ba't umiikot? Ayun pala. Batuhan nyo kami ng impormasyon. Ay, hindi. Pero alam mo, isang bagay na naituturo ng Kim Pao sa mga netizen or sa mga Kim Paulandia ay ang ma-inlove. Itong week na to, napakaraming nagsasend sa akin ng message na yung may mga gumagawa nga ng edits, mga videos ng Kim Pao, at ang nagiging reaction nila parang bumabalik sila sa pagkabata na ang sarap-sarap daw ma-inlove. So because of Kim Pao daw, natututo silang parang balikan yung past nila, na kinikilig pa sila. Kasi syempre, karamihan din ng mga ngayon, di ba, parang medyo nagkakaedad na. Pag nagkakaedad, medyo nababawasan yung kilig. Kasi mas inuuna nga may mga ibang priorities like kung paano kumita, paano magkapera, paano kasi ng pamilya. But because of Kim Pao, nagiging romantic sila in that way. Yung parang, ang sarap palang ma-inlove, no? Lalo na kung ganyan yung nakikita
nakikita mo. Yung nag-holding hands from start to finish ng halimbawa na isang show or naghaharutan sa harapan mo. Pag naisip mo nga pero since tayo na medyo matagal na tayong walang ganyan, naisip mo bang ma-in love ulit at magka-jowa because of Kim Pao? Pag-usapan natin ang Kim Pao. Hindi, Wala tayo sumausaw. Pag naisip ko nga, oo nga, Wala tayo parang sumausaw. medyo matagal-tagal na rin palang wala tayo sa ganong state. Iba naman kasi sitwasyon natin sa sitwasyon ng Kim Pao kasi wala tayong ka-love team. Hindi. Ibig ko sabihin, yung mga fanay, di ba? Ay nako, mainit na naman ang usapan pagdating kay Kim Chi. Kung totoo man na binalaan siya ng isang feng shui expert, maraming anggulo yan na pwedeng tingnan, hindi lang agad dapat kabahan. Una sa lahat, normal lang sa mga sikat na personalidad na sumangguni o mapag-usapan sa feng shui, astrology o kahit tarot. Lalo na si Kim, na kilala bilang masipag, maingat at spiritual in her own way. Sa kultura natin, ang feng shui ay gabayan, hindi hatol. Hindi siya sumpa, kundi paalala lang na maging maingat sa desisyon, timing at paligid. Pangalawa, kahit may babala, hindi ibig sabihin may masamang mangyayari agad. Madalas ang ganitong mga paalala ay tungkol sa pag-iingat sa kalusugan at pagod, pagiging maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan, pag-manage ng emosyon at stress, lalo na't sunod-sunod ang projects ni Kim. At kung tutuusin, kung babalikan ng track record ni Kim Chi, ang dami na niyang nalampasang pagsubok, issues, intriga, bashers, heartbreaks, pero andyan pa rin siya. Mas matagag, mas mature at mas minamahal ng fans. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta natitinag ng mga ganitong babala. Isa pa, may downside din kapag sobra ang pagbibigay bigat sa feng shui warnings, lalo na kung gagamitin ito ng iba para gumawa ng takot o fake news. Kaya mahalaga pa rin ang critical thinking. Alin ang payo, alin ang haka-haka, at alin ang clickbait lang. Sa huli, ang pinakamatibay na swerte ni Kim Chi ay disiplina, malasakit sa trabaho, suporta ng fans at sariling desisyon niya. Kung may babala man, sigurado akong gagawin niya itong paalala para mas maging maingat, hindi dahilan para umatras. Kung tatanungin kung ano ang pwede mong sabihin tungkol sa balitang Kim Chi, binalaan ng feng shui expert, pwede kang magbigay ng maayos, kalmado at hindi padalos-dalos na reaksyon. Heto ang pwede mong punto. Una, hindi lahat ng sinasabing babala ay dapat katakutan. Ang feng shui ay gabay lamang at hindi tiyak na mangyayari. Nasa tao pa rin ang desisyon at kilos, lalo na kay Kim Chi na kilala bilang responsable at maingat sa buhay at karera. Pangalawa, wala pang malinaw na ebidensya kung gaano kaseryoso o katotoo ang babalang ito. Minsan pinalaki lang ng iba ang ganitong balita para makakuha ng atensyon at engagement, kaya mahalaga na huwag agad maniwala at magpadala sa takot. Pangatlo, kung may babala man, mas mainam itong tingnan bilang paalala. Paalalang mag-ingat, magpahinga, at mas piliin ang mga taong pagkakatiwalaan. Hindi ito nangangahulugan ng malas o masamang mangyayari. At higit sa lahat, nasa gawa at pananaw ni Kim Chi ang tunay na direksyon ng kanyang buhay. Sa tagal niya sa industriya, napatunayan niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok, anuman ang sabihin ng feng shui o ng chismis. Kung gusto mo ng maikling linya na pwede mong i-comment, pwede ito. Ang feng shui ay gabuli lang, hindi kapalaran. Nasa tao pa rin ang kilos at desisyon. Si Kim Chi ay matagag at marunong mag-ingat. Sa totoo lang, hindi na bago ang ganitong klase ng balita lalo na kapag ang pinag-uusapan ay isang A-list celebrity tulad ni Kim Chi. Kapag sikat ka, bawat kilos mo may kahulugan at kahit ang payo o babala ng isang feng shui expert ay pwedeng palakihin at gawing kontrobersya. Pero kung titignan natin ng mas malalim, hindi ito dapat agad katakutan o bigyan ng negatibong interpretasyon. Ang feng shui ay matagal ng bahagi ng kulturang Asyano. Hindi ito hulang eksakto kung ano ang mangyayari, kundi gabay lamang, paalalang maging maingat sa timing, sa kapaligiran at sa mga desisyon na ginagawa. Kaya kung may babala man para kay Kim, mas mabuluhang tingnan ito bilang reminder at hindi bilang masamang kapalaran. Kung babalikan ng karir ni Kim Chi, makikita natin na sanay na siyang humarap sa mas mabibigat pang pagsubok kaysa sa ganitong balita.
Mula sa personal na issue, intriga, hanggang sa matinding pressure sa trabaho, lagi niyang pinipiling manatiling profesional, positibo at focused. Yan ang patunay na hindi basta-basta naaapektuhan ang direksyon ng buhay niya ng kahit anong babala. May punto rin na kailangang pag-isipan. Gaano ba talaga katiyak ang pinanggalingan ng balitang ito? Sa panahon ngayon, maraming content ang ginagawa lamang para sa views at engagement. Kapag nabanggit ang pangalan ni Kim Chi, siguradong papatok. Kaya bilang audience at fans, mahalaga na maging mapanuri at huwag agad magpadala sa takot o haka-haka. Kung may dapat ipagmalaki si Kim, iyon ay ang disiplina, sipag at tibay ng loob. Ito ang tunay na nagbibigay ng proteksyon at swerte, hindi lamang ang feng shui. At kung sakali mang sundin niya ang payo, sigurado akong gagawin niya ito ng may balanse at tamang pag-unawa, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-iingat. Sa huli, ang balitang ito ay hindi dapat gawing negatibo. Sa halip, maaari itong magsilbing paalala sa lahat na kahit gaano kakasikat o kaswerte, mahalaga pa rin ang pagiging maingat, grounded at responsable. Si Kim Chi ay napatunayan niyang kaya niyang harapin ang anumang hamon, may babala man o wala. Marami pang pwedeng idagdag sa balitang Kim Chi binalaan ng Feng Shui expert, lalo na kung gusto mo ng mas malalim at mas balansing pananaw. Una, mahalagang matandaan na ang mga ganitong babala ay kadalasang pang-general at hindi eksaktong nakatarget sa isang partikular na pangyayari. Madalas itong ginagamit bilang paalalang maging maingat sa overall energy, trabaho, kalusugan at relasyon, lalo na para sa mga taong sobrang busy at exposed sa pressure, gaya ni Kim. Pangalawa, pwedeng idagdag na si Kim Chi ay kilala sa pagiging praktikal at grounded. Kahit may paniniwala siya sa swerte at dasal, hindi siya yung tipong umaasa lang sa hula. Mas naningibabaw pa rin ang sipag, disiplina at tamang desisyon. Kaya anumang babala ay tiyak na dadaan sa maayos na pag-iisip, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-iingat. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang impluwensya ni Kim sa publiko. Isang simpleng balita lang tungkol sa kanya, nagiging sentro agad ng diskusyon. Ibig sabihin, hindi lang siya artista. Isa siyang figure na pinapakinggan at pinapansin. Kaya responsibilidad din ng media at content creators na huwag palakihin o balugtutin ng ganitong usapin. At sa perspektibo ng fans, magandang idagdag na ang tunay na suporta ay hindi ang pagpanik, kundi ang patuloy na pag-unawa, pagrespeto sa privacy at pagbibigay ng positibong enerhiya. Kung may babalaman, mas mainam itong tapatan ng dasal, good vibes at encouragement kaysa sa takot at intriga. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dapat palakihin, hindi dapat gawing negatibo at lalong hindi dapat gamitin para siraan o takutin ng fans. Mas makabuluhan itong tingnan bilang paalala na manatiling maingat at grounded, hindi bilang masamang pangitingin.